Yan po, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. So, ako po si Dennis from Zenix Technologies. Papakita ko lang po sa inyo yung ating clinic management system, kung saan po pwede po itong gamitin man ng mga clinic na hanggang ngayon is nagma-manual transaction, nahihirapan pong maghanap ng mga patient record, kung ano yung history ng mga pasyente na pumupunta sa ating clinic. So, eto na ang sagot. So, kailangan po natin ito para digitalize na po ang ating operation. So, unahin po natin itong appointment. So, yung appointment po is makikita natin dito yung schedule within the day. So, lahat ng mga pasyenteng pupunta po rito, so, kailangan natin i-register dito sa appointments. Makikita po lahat ng naka-register for new consultation dito sa right side. So, makikita po yung doctor and kung schedule ba siya, walk-in ba siya, or follow-up ba siya. And then yung services. Tsaka yung oras. Yan. So, may mga remarks naman po dito kung nasan na siya. Reception queuing, ito po is optional. So, dun sa mga talagang maraming tao, nahihirapan sa operation dahil sa haba ng pila. So, pwede tayong gumamit ng queuing number. So, may mga queuing number po tayong binibigay. So, patient, so lahat po ng pasyente natin is kailangan nating i-register dito para makita yung lahat ng information niya. So, ayan. So, personal information, contact address, medical and insurance kung meron sila. So, PhilHealth number, senior, PWD, HMO provider kung MaxiCare, Medicard, and account number. So, para po mabilis natin makita kung ano yung mga ginagamit nila sa kanilang clinic consultation. So, editable naman po ito. Kung halimbawa nagbago sila ng mga number or ng card, pwede ninyo naman pong edit. So, contact emergency contact number din po or contact person. So, pwede nyo din pong ilagay dito. So, billing. So, sa billing po, dito po yung parang cashier natin. So, makikita po natin dito yung actual. So, once po na nagpa-consult siya, nandito na rin. Lahat ng laboratory request, pwede nyo po siyang ilagay din dito. Edit nyo lang yung bill. Ayan. So, ganun po siya. Laboratory and diagnostic. So, dito is optional din or depende kung kailangan nyo siya. So, laboratory imaging, ultrasound, heart station. So, dito po sa atin, ginawa lang natin, dun sa mga nagmamanual, meron po kaming ginawang parang template para sa kanila kasi usually po kasi 'di ba merong machine na sila na nagge-generate ng result. So pwede niyo silang ilagay rito. Like halimbawa po dito, so print kung may findings na. Ayan. So lagay niyo lang yung findings and observation, nandiyan yung details niya. Ayan. So, ayan. Tapos makikita nyo kung sino pa yung hindi nagagawa within the day. Kung may pending, may lumalabas po ditong 1 or ganyan, completed na yan. So, makikita, nakasync po siya from laboratory and doctors. Viewable din po ni billing and ni doctors kung sino na yung hindi pa napaprocess or in progress pa lang. Makikita po siya. So, ganun kaganda yung ating system kasi dahil cloud-based na po siya, so kailangan ng internet, real-time po lahat ng ating transaction. So, consultation, ito is dito yung kay doctor. So, si doctor, ang ginagamit ko nga po pala is clinic administrator. So, lahat po ng clinic na mag-a-avail sa amin is merong clinic administrator. Si clinic administrator po is kaya niya pong ma-access lahat from generate ng mga bagong staff, mga doctor, ayan. So, pang-admin na po siya. So, pero dito po, sa halimbawa dito sa consultation, so meron tayong doctor dito na binigay, na nilagay.
Ayan. So, ito yung view ni doctor natin. Ayan, si Doctor 1 halimbawa po. So, ang viewable lang ni doctor is appointment. Ayan. So, makikita niya dahil siya yung doktor nito, makikita niya may appointments. Pagka iba naman po yung doktor na naka-assign dun sa pasyente yun, makikita niya dito other appointment. Pero makikita pa rin niya. So, sa may schedule, si doctor, ayan. So, na-edit din po natin kung ano yung schedule ni doktor. So, ang maganda lang dito is hindi na tayo malilito kung anong oras titingin dun sa calendar, anong oras ba si doktor ngayon, anong araw ba ngayon. So, automatic po, once po na nag-generate tayo ng appointment, kapag ka po hindi available si doktor ngayong araw, so hindi po siya makapag-clinic. So, pero editable pa rin po yun. Depende po sa clinic. So, ang maganda po dito is kaya pong mag-adjust ng system dun sa operation nyo. So, yun. Viewable din ni doctor yung patient, sabi ko nga kanina. Yan. Ang maganda rin po dito, dahil nabu-view niya si patient, yung patient information. So, sa patient information po kasi, meron dito yung mga allergies na, yan, current medication, medical history, vital signs within the day, kung ano po yung uh, vital signs na kinuha sa kanya. So, example nito yung mga lab result din. So, yung mga lab result, yan. Kung ano, ang maganda po rito is upload na lang yung mga result. Kung hindi po tayo nakasync dun sa mga machine, pwede nating i-upload yung mga result. At least, per patient po, nakikita ng ating doctors, clinic administrator na kung ano yung resulta ng pasyente. Which is, nandito din po yung history. So, tsaka yung trends niya. Kung kailan siya huling nagpa-ultrasound or imaging or laboratory. So, yun. Tapos sa consultation po, ito kay doctor pa rin. So, pwede siya mag-issue ng medical certificate. So, ayan, click lang po niya yung issue, medical certificate. Tapos, click niya lang yung patient kung kanino. And then, date, kung kailan niya in-issue. Ayan, naka-default na po siya na doktor kung siya yung mag-i-issue. Kasi kanyang account po ito. So, lagyan niya lang diagnostic and recommendation. So, yun lang po. Tapos pwede na siyang mag-issue ng medical certificate. Ang itsura po ng MedCert natin is ganito. So, may logo, yung clinic name. So, yan. Ganyan po siya. So, balik po tayo sa clinic administrator na module. So, same din po. Pero si clinic or kahit sino po hindi pa pwede mag-issue. May mga restriction din po yung bawat user management. So, kaya po ba, kung halimbawa po kumuha kayo sa amin, so tinatanong po namin kung ano yung mga kailangan nyo. So, lahat po ng kailangan nyo is yun ang gagawin namin. Kung yun po ang pupunan natin. So, sa doctors naman po, makikita natin yung mga existing doctors natin. So, si Dr. 1, Dr. 2, halimbawa. So, pwede tayo mag-add din ng mga doctor. So, from personal information, license, practices, kung ano yung specialty nila, yan, and schedule. Sa schedule po, once po nakapaggawa na kayo ng doctor, pwede po tayong maglagay ng schedule nila. Kung MWF lang, PTHS, tsaka yung specific time. So, sa services naman po, ito pwede tayong mag-add ng mga new services kung ano lang yung meron tayo. So, pwede naman po siyang i-default. Ito, pwede po kasing start of the natin, wala tong mga to. Pero meron po kaming ginawa para dun sa mga clinic na naka-default na. Ito po kasi yung parang pang Philippine setup. So, pero pwede po tayong maglagay ng sarili nating services kung meron tayong sariling tawag doon. So, halimbawa, X-ray, ganyan. Tapos lagyan lang natin ng code and category siya kung saan siya. Heart station ba siya? Vaccination ba siya? Dental? Kaya pasok din po ito sa mga dental, mga animal bite center. Basta po may clinic. So, pasok na pasok po ang ating system. So, isa po sa highlight ng ating system is yung inventory management. So,
inventory management is napakalawak. So, isinama na po rin po namin siya para at least kahit paano, sulit po yung ating system. Kahit marami po ang ilagay nyo, thousands of items ang ilagay natin. So, ang isa pang maganda rito is nakasync po siya. Halimbawa, may bumili na prescript or nagkaroon ng prescription si doc ng mga medicine, automatically po magbabawas dito. Once po na na-bill ni billing, ni cashier, niresibuhan, na-dispense, babawas po siya dito. So, ganun siya kaganda. And then, ang maganda po rito, kumpleto siya sa inventory. Meron tayong medicine, kung medicine lang, merong consumable, halimbawa yung mga hindi naman natin binibenta pero gumagamit tayo. So, ayan, consumables. Like syringe, mga gano'n, hindi natin binibenta yan. Pero kailangan natin makita kung may stock pa ba o ano. Yun. Asset, like mga computers, machines, yung may mga number, asset number. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo, ayan, yung mga sample natin. So, asset, consumable, probe condom, yung mga para sa mga ultrasound. And then, meron siyang highlight na kung sino yung supplier. Halimbawa, ito po. So, maglalagay tayo ng item, medicine or consumable. So, ultrasound supplies. Ayan. So, item name, lagay po lang natin item name, brand manufacturer. Ayan. Kung gamot po, may dosage. Supplier, kung sino. So, yung unit of measurement niya. Pieces ba siya, capsule ba siya, tablet, yan. Subunit, kung meron man, optional lang naman siya. Yung conversion factor po, yan. If in case na ilan ba siya per box, para talagang detailed po ang ating inventory. So, ilan yung nababawas sa isang box, ilan ang meron sa isang box. Yan. Yung cost, yung puhunan natin, ibig sabihin, kung binibenta natin siya, like gamot, pwede nyo ilagay. Kahit po consumable, pwede nyo lagyan ng cost. Kahit yung consumable kasi kahit walang selling price or depende po kung paano nyo siya i-account. Kung selling price, kung basta nabawas siya, may katumbas siyang gantong halaga, pwede nyo po siya lagyan. So, reorder level, ibig sabihin po, nagpa-pop up siya or magkakaroon siya ng notification kapag kailangan nyo ng umorder. So, ayan. So, pwede kayo maglagay dito. And then, description. So, halimbawa, mag-add tayo ng item. So, kailangan natin ng generic name. Halimbawa, Losartan. Yun. So, halimbawa, ayan, may notification po siya na okay na. So, next po tayo, user management. So, sa user management, ang nakakita lang po nito sa module natin is yung clinic administrator. So, pwede po siyang mag-add user. Halimbawa, yan. So, first name, last name, kung babae lalaki, birth date niya. Yan. So, yung user, pwede siyang staff, pwedeng doctor, ayan. So, pero pwede tayong mag-add ng sarili nating user. Kung halimbawa si laboratory, lahat lang ng medtech. Lahat ng medtech sa laboratory lang, yung laboratory lang ang pwede niya makita. Tsaka yung mga kailangan. So, kailangan po nating gumawa ng role. Halimbawa, sa add role naman kasi, dito natin makikita kung ano yung mga pwede nilang access. So, halimbawa, medtech, for lab only, si radtech, for radio lang talaga siya, si 2D tech, or 2D echo lang, or heart station lang talaga siya. So, si clinic administrator lang po ang pwedeng gumawa nito. So, naka-restrict. Pwede yan. So, ganun siya ka user-friendly yung ating system.